Savior, behold your great high priest, draw near in awe and wonder. His cross has spoken peace. Come rest from sin and striving, find endless stores of grace. The heart that turns to Jesus is cleansed from every stain. Oh, how deep, how wide. Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Maaari po natin palakpakan ang ating Diyos. Yan, sa kanyang pag-iingat, sa kanyang pong paggabay sa atin, sa kanyang pag-alalay po sa atin sa mga biyahe. At sa mga kapatid po natin, nakasama din po natin sa online service ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyo. Bago po tayo magpatuloy, hayaan niyo po ako na batiin po ang mga kapatid po natin ngayon nakasama na po natin sa online. Binabati po natin ang kapatid na Ate Lynn, Ate Emeng, Nanay Emeng po, sa family po ng Espino, kay Ate Lorna, kay Kuya Sam, magandang umaga po. Kay Jewel, yan. Kay Kuya Pichi at sa kanyang buong pamilya, kay Ate Grace, magandang umaga po. Kay Kuya Ad, Zoe, namimiss ka na namin. Si Ate AA po at si Kuya Jack, kasama din po natin ngayon sa ating online service. Ang Nanay Lily, ang family nila Ate Sheila, maglalang, ganun din po sa family po nila Ate Lala Mariano, magandang umaga po. Maging kay Ate Cherry, magandang umaga po sa inyo. Kay Nanay Dolor, kay Tatay Mayo, magandang umaga po. At sa ngayong oras din po, pagkakataon na rin po natin ito na atin pong i-share yung ating online service sa ating mga life group, sa mga pamilya po natin at sa mga kaibigan pa po natin para marami po ang makasubaybay po sa atin sa pagpapatuloy po ng ating pagsamba ngayong umaga pong ito. Kay Kuya Jigs, magandang umaga. Kasama kay Ate Laila. Yan. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kabila po ng tinatanong ko po kung pang ilang days na po tayo na nakakaranas ng pagbaha. Na tayo po ay nasa 15th na daw po ngayong araw po na ito. Pero tayo po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Panginoon dahil for ilang days po na nakakaranas tayo ng pag-ulan, pagbaha, may kasama po pong high tide, pero nararanasan at patuloy po nating nararanasan ang pag-ibig, ang katapatan at ang provision po ng ating Panginoon. Yan, sa ating pong pagpapatuloy, binabati din po natin si Ate Tess, nakasama din po natin umaga. Maging kay Joser, magandang umaga po sa bawat isa. Sige, tayo po ay magpapatuloy na po. Sa umaga pong ito, tayo po ay nagtitipon-tipon upang mag-alay ng ating pagsamba sa ating Panginoon na siyang karapat dapat po nating purihin at sambahin. At hayaan niyo po ako o samahan niyo po ako sa pagbasa sa salita ng Panginoon na matatagpuan o mababasa po natin sa aklat ng Isaiah chapter 40 verse 28. Maaari ko po bang anyayahan na tayo po ay tumayo? Sabay-sabay po nating basahin ang sinasabi sa Isaiah 40 verse 28. Let us read. Hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod, sa isipan niya'y walang makakaunawa. Tayo po ay makakaupo na. Sa sitwasyon nga po natin ngayon na marami po sa atin ang pumasok o kasama din po natin sa online na may mga
bitbit na kapaguran, dala po ng nangyayari po sa ating kapaligiran. May pagod po, nadulot din po ng mga personal na suliranin po. No? Subalit, salamat sa paalala po sa kasulatan ng ating Panginoon na ang Diyos na ating pong sinasamba ay kailanman ay hindi napapagod. Siya po ang walang hanggang lumikha, siya po ang may hawak ng ating bukas at ang kanya pong karunungan at ang kanya pong lakas ay kailanman po ay hindi nauubos. Kaya naman po sa sandaling ito, sa ating pong pagsamba, pag-usal ng papuri sa ating Panginoon, maaari po ba nating iwan muna po natin ang lahat ng bagay na nagdudulot sa atin ng alalahanin, iwan po natin sa paanan ng banal na trono ng ating Panginoon ang lahat ng bagay na maaari pong maging distraction po sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Ngayong oras po na ito, tayo po ay lumapit ng meron pong kababaang loob, ngunit meron pong pag-asa, meron pong banal na pananabik sa pagsamba po natin sa Panginoon. Atin pong ituon, atin pong ialay ang ating buong puso, ang ating buong isip at kaluluwa sa pagpupuri sa Kanya. Minsan pa tayo po ay magsitayo para po sa ating pambugad na panalangin. Ama naming mapagmahal, ang may hawak ng lahat ng bagay, ang may kontrol sa lahat ng pangyayari sa aming buhay. Maraming salamat po. Salamat Panginoon sa inyong pag-iingat. Salamat sa inyong katapatan. Salamat Panginoon sa inyong pag-ibig sa amin. Panginoon, kung amin pong iisipin, wala kaming ginawa, Panginoon, na karapat-dapat upang kami ay mahalin nyo. Pero salamat Panginoon dahil una nyo po kaming inibig. Salamat Panginoon sa kalayaan na patuloy pong makasamba, Panginoon, sa inyong banal na trono. Salamat, Panginoon, sa kalayaan na kami po ay makalapit, Panginoon, sa inyo. Salamat, Panginoon, despite, Panginoon, ng mga nangyayari sa aming kapaligiran, salamat po sa pagkakataon na bilang magkakapatid, physically, maging sa online, Panginoon, ay nakakasamba po kami, Panginoon, sa inyo. Patuloy din po kaming nagpapalinis, Panginoon, sa inyong harapan. Kung kami po ay may nasabi, naramdaman, naisip na hindi po karapat-dapat na nakapagbigay ng kalungkutan sa inyo, Panginoon, patawarin niyo po kami. Patuloy po kaming nagpapasiyasat, Panginoon, sa inyo. Humihingi ng tawad, Panginoon. Dumadalangin po kami na masumpungan niyo ang aming mga buhay, ang aming mga puso na lumalakad ayon sa iyong kalooban. Dalangin po namin na sa umaga pong ito, wala pong ibang maparangalan kung hindi kayo lamang po. Patuloy niyo pong ihanda ang aming mga puso, ang aming mga isipan sa aming pag-awit ng papuri sa inyo, sa aming pagsamba sa pamamagitan ng pananalangin, sa pakikinig ng iyong mga salita. Patuloy niyo pong buksan ang aming mga puso. Marinig po namin ng malinaw, Panginoon, ang iyong mensahe. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga anak mo na siya pong maglilid sa aming pagsamba. Wala pong ibang maparangalan kung hindi kayo lamang, Panginoon. Sa aming pag-aawitan, Panginoon, makita po namin, masumpungan po namin, Panginoon, kung ano ang katotohanan, kung sino po kayo at kung ano po ang ginawa niyo po, Panginoon, para sa amin. Maging sa anak mo, Panginoon, na siya magdadala ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po siya, tulungan niyo po siya, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang magsalita, Panginoon, para sa Kanya. We also pray, Panginoon, na kami pong makikinig. Patuloy po naming maituon ang aming buong puso, ang aming buong isipan, Panginoon, sa pagsamba, Panginoon, sa inyo. Maaaring marami po ang nagbibigay ng alalahanin sa amin. Maaaring may mga naiisip po kami, may mga kailangan pong ayusin, Panginoon, sa mga personal naming mga tahanan. Pero, Panginoon, amin po itong ibinababa, Panginoon. Amin po itong sinusurrender, Panginoon, sa inyo. Ang nais po namin, Panginoon, ay masamba ka, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Banal na Espiritu, we welcome you in this place. Saturate our hearts, our place, our life, na ang aming pong ang aming buong puso ay nakatuon sa pagsamba at pagpupuri sa iyo ngayong umaga pong ito. Nagpapasalamat na din po kami sa katagumpayan ng aming gawain ngayong umaga pong ito. Minsan pa, Panginoon, itinataas namin ang inyong dakilang pangalan, sinasamba ka po namin. Wala po kaming ibang itataas kung hindi ang inyong pangalan lamang. Panginoon, mahal ka po namin at amin pong inaalay ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen.
church and sa mga nasa kanila pong mga bahay. And sa ating mga call to worship, maaari ko pong basahin sa inyo, sinasabi po sa Romans chapter 5 verses 1 to 5. Ito po yung pinag-aralan po namin ng mga kabataan, last prayer jam. So share ko na natin po sa inyo, sabi po dito, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa na natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang ito, na tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluluhatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga kapuso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Tayo daw pong mga redeemed, tayo daw pong mga justified people, tayo po ay tinatawagan ngayong umaga na maggalak, magdiwang sa pag-asa na binibigay po ng ating Panginoon, sa pag-asa po ng ating Panginoong Hesukristo. And kahit ano man daw pong suliranin, kahit ano daw pong pagsubok yung kinakarapan natin ngayon, may kalamidad, may baha. Opo, sobrang hirap po ng buhay, walang kuryente. Pero tinatawag po na tayo ng talata na ito, to rejoice in the Lord. So ngayong umaga po, sama-sama po tayong magalak, sama-sama po tayong magdiwang, sama-sama po tayong umawit sa ating dakilang Diyos. Tayo po ay magpuri at sumamba sa ating dakilang Hari. Nais ko sa buhay ko ay purihin ka. Ang bansa ay mataas ka at maghari ka. Ang banal mong pangalan ang aming magiging sanggalang laban sa kaaway, lakas naming taglay. Nais ko sa buhay ko ay purihin ka. Sa aming bansa ay mataas ka at maghari ka. Ang banal mong pangalan ang aming magiging sanggalang laban sa kaaway, lakas naming taglay. Purihin ka, sambahin ka, isisigaw sa lahat ng langit, isisigaw sa buong mundo, dakila ka, aming Ama. Sa aming buhay, sa lahat ng bagay, itataas kita. Nais ko sa buhay ko ay purihin ka. Sa aming bansa ay mataas ka at maghari ka.
buong mundo, dakila ka, aming mahal. Sa aming buhay, sa lahat ng bagay, itataas kita. Sa aming buhay, sa lahat ng bagay, itataas kita. Sa aming buhay, sa lahat ng bagay, itataas kita. Patuloy po tayo mag-alak. Patuloy po tayo magpuri sa ating pag-asa. Diyos, ikaw ang aking pag-asa. Sa lungkot at dalamhati nariyan ka. Sa gitna ng kaguluhan ay ikaw ang kalinawan. Salita mo ang aking panghahawakan. O Diyos, ikaw ang aking pag-asa. Sa lungkot at dalamhati nariyan ka. Sa gitna ng kaguluhan ay ikaw ang kalinawan. Salita mo ang aking panghahawakan. Salita mo ang aking panghahawakan. Ang liwanag na hindi mawawala, pag-asa na ligaya ang dala. Wala nang higit sa kabutihan mo. Dakila ang iyong mga gawa, ang lahat ay ikaw ang mayakda. Wala nang higit sa kadakilaan mo. Ikaw ang pag-asa ng buhay ko. O Diyos, O Diyos, ikaw ang aking pag-asa. Sa lungkot at dalamhati nariyan ka. Sa gitna ng kaguluhan ay ikaw ang kalinawan. Salita mo ang aking panghahawakan. Salita mo. Salita mo ang aking panghahawakan. Ang liwanag na hindi mawawala, pag-asa na ligaya ang dala. Wala nang higit sa kabutihan mo. Dakila ang iyong mga gawa, ang lahat ay ikaw ang mayakda. Wala nang higit sa kadakilaan
na pagsamba, sa ating patuloy na pag-awit ngayong umaga nito. Ito po nang inawit po natin sa gitna ng kaguluhan. May pag-asa tayong mahahawakan eh. Andyan po ang ating Panginoon. Itong pag-asa po na ito, hindi tayo bibiguin. Itong pag-asa po na ito, hindi tayo bibiguin. And in this hope, makakamtan natin yung kapayapaan sa ating mga puso. So tayo po'y patuloy na umawit. Tayo'y patuloy na sumamba sa ating Panginoon. Awitin po natin, ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon. Kaagapay. Saan man naroon, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili sa'yo'y nakamtan kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Mananatili kailanman. Mananatili kailanman. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisip pa.
sa piling niyo. Kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan. Kaligayahan na kami sa piling niyo. Kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa inyo. Kaligayahan na kami sa piling niyo. Wala nang hanapin pa. Wala nang hanapin pa. Wala nang nais pa, kundi mamalaki sa piling niyo, aming Ama. Wala nang papantay. Wala nang papantay sa inyo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa inyo. Kaligayahan na kami sa piling niyo. Wala nang hahanap pa. Wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling niyo, o aming Ama. Wala nang papantay sa inyo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling niyo. Sa piling niyo. Sa piling niyo. Wala nang hahanap pa. Wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling niyo, o aming Ama. Wala nang papantay sa inyo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling niyo. Wala nang hahanap pa. Wala nang nanaisip
Kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo, sa piling mo. Sa piling Waiting pa natin. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo, o aming Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko sa piling nyo. Yes, Lord. Ang tanging naisin lang, Panginoon, ang aming mga puso ay manatili sa piling mo, Panginoon. Lord, mabigat man, Panginoon, yung kalagayan ng bawat isa. Ang tagal na, Panginoon, ubahan na ito, Panginoon, pero ngayong umaga, Panginoon, kami naggagalak, kami nagpupuri, kami sumasamba sa iyo, Panginoon. Dahil, Panginoon, yung pag-asa namin, yung pag-asa ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay hindi lamang nakabase, Panginoon, sa kalagayan namin, Lord, sa kasalukuyan. Pero, Lord, we're hoping, Panginoon, we're placing our hopes in what lies ahead, Panginoon, and what lies in the future, Panginoon. Na balang araw, Panginoon, yung makakapiling ka namin. Lahat ng suliranin na ito, Panginoon, lahat ng pagsubok na ito, Panginoon, lahat na ito wala na, Panginoon. Lord, we're just gonna have peace, Panginoon, and rest, Panginoon, in you. That's what we're placing our hopes, Panginoon, into. Nakalagak lang, Panginoon, ang pag-asa namin sa iyo, Panginoon. And Lord, in this time, Panginoon, sa kalagayan namin ng Panginoon na to, pinupuri, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa iyong patuloy, Panginoon, na paghawak sa buhay ng bawat isa. Sa iyong patuloy na pag-ingat sa amin, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-provide sa pangangailangan namin, Panginoon. Pinupuri, pinapasalamatan ka po namin, Panginoon, dahil ikaw ay dakila, dahil ikaw, Panginoon, ay tapat. And alam namin, Panginoon, walang nakakalagpas, Panginoon, sa iyong mga kamay. Pinupuri, pinapasalamatan ka po namin, Panginoon. We love you, Lord. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Mari po ba natin palakpakan ang ating dakilang Diyos? Amen. Reminder po, sabi po sa atin sa Bible sa unang Thessalonica 5:16, 17, and 18, magalak ng lagi sa Panginoon. Verse 17, manalangin sa lahat ng pagkakataon. Verse 18, magpasalamat sa lahat ng pangyayari sa buhay po natin. May dahilan po ba tayo para magpuri sa Panginoon? Amen. Hindi po ang baha ang papatigil po sa atin para laging magalak at magpasalamat sa Panginoon. Sa oras po ito, i-apply po natin sinasabi ng tatlo na utos sa atin ng Bible. Rejoice in the Lord always, pray at all times, and give thanks to the Lord in all circumstances.
Bari po bang sabay-sabay tayong dumalangin ng pagpupuri, ng pagpasalamat sa Panginoon. Punuin po natin ang lugar na ito ng ating mga tinig, ng pagkilala sa Diyos na dakila, sa Diyos sa ating pag-asa. Magalak tayo sa Panginoon. Thank you, Lord. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang may hawak sa lahat ng bagay, Panginoon. Ang lahat ng nangyayari sa buhay po namin, Panginoon. At panatag ang puso po namin ngayong araw na ito. At sa mga mangyayari pa sa mga susunod na araw, Panginoon. Sapagkat totoo po at lagi namin narinig, walang makapaghihiwalay po sa amin, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Panginoon. We thank you, Lord God, because all things work together for good, Panginoon. For good. For good, Lord. Maraming salamat, Panginoon. At sabi ng iyong mga salita, magalak ng lagi, Panginoon. Hindi mawawala ang aming pag-aasa, Panginoon, sa lahat ng nangyayari sa amin sa panahong ito. Maguluman ang sistema na aming politika, ng aming bansa. May bahaman, Panginoon. May korupsyon, Panginoon. Magpapatuloy po kami, Panginoon. Maglilingkod kami sa iyo, Panginoon. Mananalangin at mananalangin kami, Panginoon, sapagkat utos niyo po ito sa amin, Panginoon, na magtiwala sa iyo, Panginoon. At Lord, bubukal sa aming mga labi, sa aming mga bibig, ang pagpapasalamat, Panginoon. Hindi po magiging mahirap sa amin gawin to sapagkat kung paano nga pong naibigay nyo ang iyong bugto ng anak na si Jesus, Panginoon, how much more ang mga araw-araw na pangangailangan po namin kung paanong ang maya, Panginoon, ay kinakalinga mo, Panginoon. Ang mga bulaklak sa parang, Panginoon, kinakalinga mo, Panginoon. How much more kami ng iyong mga anak, Panginoon. At Lord, napakahigpit na bilin niyo po sa amin. Do not worry about tomorrow, but seek first your kingdom and your righteousness, O God. And today, we choose to honor you. We choose to worship you. We choose to serve you, Lord God. We choose, Lord God, to be in your presence, Lord God. Maraming salamat po. Alam namin na hindi ka patapos sa buhay po namin lahat. Magsasalita ka, Panginoon. Mangusap ka po sa amin. Makikinig po ang inyong mga lingkod, Panginoon. At sa aming pagkasama-samang ito, hindi po ang aming mga galing ang maitaas, kundi ang kagalingan mo. Ang mga kamanghamanghang bagay na ginawa niyo po sa amin ng Panginoon, kahit mahirap, Panginoon, ang sitwasyon, nakikita po namin ang iyong kamay na gumagawa sa amin. Salamat po dahil ang pang-araw-araw po namin pangailangan ay tapat mong pinagkaloob sa amin, Panginoon. And today, Lord God, makikinig po kami ng iyong mga salita. Mangusap ka po sa amin. Pagbaguhin niyo po kami. Ituwid niyo po kami, Panginoon. At ang aming maririnig ngayong umaga, Panginoon, ay magsilbing hamon sa amin. Bigyan niyo po kami ng sapat na biyaya upang ma-i-apply po namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Maraming salamat po. Pinupuri ka po namin. Pinapasalamatan ka po namin sa dakilang pangalan po ng aming tagapagligtas si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating. Yung palakpak ng pang 200 naman. Yan! Okay. Praise God! Naku, gusto natin sabihin sa mga nasa online, miss na po namin kayo. At 2 linggo na ba? 3 linggo na pala. Okay, so na tayo po ay hindi nagkikita-kita. Pero we thank the Lord for the beauty po ng technology at tayo po ay nagkikita-kita. At ngayong umaga, magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At maging kagalakan po sa atin na tayo po ay nakakarinig at nakapag-aaral po ng salita ng Diyos. Tawagin po natin ang Brother Kel Carlos sa paghahatid po ng mensahe ng Diyos ngayong umaga. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tunay po na tapat ang ating Panginoon. Sa kabila po ng lahat, siya po ang humahawak sa bawat isa. Kaya ngayon pa lang po, nangungusap na ang ating Panginoon sa atin. Wala pong sayang sa ating mga pinagdaraanan. Kaya naman po mga kapatid, sa umagang ito, maaari ko pang anyayahan ng bawat isa na magsitayo.
para po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. At sa aming mga kapatid na nasa online, we encourage you to participate sa atin pong pagsamba sa ating Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa huling bahagi na ng ating pinagbubulay-bulayan na teksto na nagmula sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Mangusap po nawa ang ating Panginoon at patuloy siyang mag-comfort sa bawat isa sa atin. Ito po ang salita ng ating Panginoon. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Ngayong alam nyo nang hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen at amen. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita. Maaari na po makaupo ang bawat isa. At sa ating pong pagkakaupo, tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat sa araw po nito. Salamat Panginoon dahil muli Panginoon, narito po kami Panginoon sa inyong tinalagang araw upang kami sumamba sa inyo. Salamat Panginoon dahil dinala niyo po ang bawat isa sa dako po na ito ng ligtas. At salamat din Panginoon dahil wala man Panginoon, malayo man ang iba naming mga kapatid, pero kasama po namin sila sa aming pagsamba sa umaga pong ito. Kaya Panginoon, sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, we pray Lord na magministeryo ko po Panginoon sa bawat isa. Abutin niyo po ang Panginoon, ang kalagayan, Panginoon, ng bawat isa. And we pray, Panginoon, na masumpungan po namin, matagpuan po namin ang kapahingahan na inyong handog sa bawat isa sa araw po nito. Salamat, O Diyos, at nawa, Panginoon, may balik po namin ang karapat-dapat na pagtaas at pagpupuri sa iyo lamang aming Diyos. Ito po aming panalangin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen at amen. Magandang balita, mga kapatid. Walang nasasayang sa nananampalataya. Walang nasasayang sa nananampalataya. Sayang naman. Tayo pong mga Pinoy, mga kapatid, ayaw po nating may nasasayang. Pumunta ka lang po sa handaan, no? Pag uwi mo, may pasyaron ka na. Bakit? O Mars, mag-uwi ka na. Baka masayang lang eh. Kita po, ayaw po nating may nasasayang. O yung mga linyang, sayang oras ko sa'yo. Yung mga linyang, sayang lang yung perang pinangbili ko ng ganito, ng ganyan. Sayang lang yung pera ko. O kaya naman sa mga kabataan, no? Ako nga pala, yung sinaing mo, o sinayang mo. No? Ayaw po natin ng mga sayang. At karamihan nga po sa mga kanta natin, o pansinin niyo po, karamihan po sa mga kanta natin, meron pong sayang, meron pong lyrics na sayang. Huwag na po tayo lumayo. Sayang lang pera ko, ang bili ng lobo. Di ba po, no? At marami pang iba. Ayaw po natin ng sayang. Yung mga linya po na ito, mga kapatid, ay nagpapakita po sa atin na ayaw po natin ng may nasasayang. Gusto po natin may kabuluhan. Gayon pa man, sa kabila po ng katangian ng bawat isa, na ayaw po nating may nasasayang, pinapakita po minsan ng ating mga buhay ang katotohanan ng namumuhay po tayo minsan ng wala lang. Namumuhay po tayo minsan ng nagsasayang. Totoo po sa ating mga Kristiyano, na minsan, alam na po natin yung mga pangako, yung mga plano ng ating Panginoon, and yet, sa ating mga buhay, namumuhay pa rin po tayo ayon po sa ating mga sariling kalooban. Ayon po sa ating mga sarili. Tayo pa rin po yung nagsasayang according to our own. Kaya naman mga kapatid, nangungusap po ang ating Panginoon sa umagang ito at pinapaalalahanan po tayo ng katotohanan ito. Na ngayong may kabuluhan ng lahat ng bagay dahil sa kanyang katagumpayan, ang tawag ng Panginoon, mabuhay po tayo tungo sa kanyang kaluwalhatian. Tungo sa kanyang kaluwalhatian. Ayan po yung na-address ni Pablo sa Church of Corinth. Ayan po yung na-address ni Pablo dito po sa chapter 15. Yung mga hindi po naniniwala sa muling pagkabuhay, sa resurrection. Kaya po binibigyan din ni Pablo, no, na kung gayon, kung walang resurrection, sayang lang ang lahat. Sayang lang. Pero hindi.
Pinapakita po dito mga kapatid na walang sayang. Dahil po tunay ang resurrection ng ating Panginoon Kristo, dahil tunay na muling nabuhay ang ating Panginoon, walang sayang sa ating mga pinagdaraanan. Napakita po dito muli na walang sayang sa bawat isa sa ating mga pinagdaraanan dahil sa buhay ni Kristo. At tayong mga hinirang ay makakaasa po tayo na makakaranas po tayo ng muling pagkabuhay pagdating ng wakas. Muli, ang sinasabi po sa teksto, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Ngayong alam nyo nang hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Mga kapatid, ngayong alam nyo na, alam mo ba talaga? Ngayong alam na natin, alam ba talaga natin? Ngayong alam nyo na, alam mo ba talaga? Before we arrive sa ating pong talata, verse 58, pinakadulo po ng chapter 15, makikita po natin sa unang bahagi na mali ang kaisipan ng mga taga-Korinto patungkol sa gospel. Mali po yung concept nila, mali po yung pagtanaw nila, na maaari pong magdulot po sa kanila upang tingnan nila na ang kanilang pagpapagal, ang kanilang ginagawa sa pananampalataya ay sayang lang. Mali po yung pagtanaw nila sa gospel na maaaring magdulot, makaapekto, na tingnan po nila ang kanilang mga ginagawa na sayang o walang kabuluhan. Makita po nila na ang kanilang pagpapagal sa paanan ng ating Panginoon ay sayang at walang kabuluhan. Meron pong maling akala. Meron pong maling akala. Akala po ng mga taga-Korinto na alam na nila ang magandang balita. And yet, verse 1 pa lamang ng 1 Corinthians chapter 15. Verse 1 pa lang. Ganito po ang sinasabi. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Kung babasahin po natin ang buong liham, 1 Corinthians, mula po una, hanggang dulo, minimake sure po ni Pablo. Makikita po natin, sinisigurado po ni Pablo, as he address yung bawat issue ng Church of Corinth, nandun yung gospel. Nandun yung gospel. At hindi ba mga kapatid, dapat, bilang isang church, dapat alam na nila yung gospel, di ba po ba? Pero pinapakita po dito sa chapter 15 na hindi. Meron po kumakalat na katuruan sa kanila na hindi raw po totoo ang muling pagkabuhay. Hindi raw po totoo ang resurrection. Sabi po sa verse 12 ay ganito, ngayon, kung pinapangaral namin si Kristo ay muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayang muli ang mga patay? Meron pong kumakalat na katuruan, false teachings, na nagsasabi na walang resurrection. Hindi tunay ang resurrection. Kaya naman, makita po natin na tila ba, hindi po nila alam ang kabuuang mensahe ng magandang balita. Naalala ko po, 2 years ago, pumunta po kami sa Pasig, ang mga kabataan, to visit Pastor Danny, noong panahong na aksidente po ang pastor. Papunta po kami, dala po namin Hilux. Hindi po ako nagkakamali, si Kuya Buron ang nag-drive ng Hilux, Ngayon, fast forward, pauwi na kami. Ngayon, sabi ko, ako na pauwi, ako na magdadrive pauwi. Kabisado ko na to. So sabi ko, ako nang bahala. Sumakay kami, pauwi na kami. Nag-offer ngayon si Kuya Burs sabi niya, Paps, gusto mo ba mag-waste ako? Ako nang bahala kasi siya yung shotgun ko nun eh. Siya yung nasa tabi ko nun. Sabi ko, Paps, sabi niya, Paps, mag-waste na ako para sigurado tayo. Sabi ko, hindi. Kabisado na to, ako nang bahala. Teka, dito ako eh. Ako nang bahala. Hindi, bumiyahe po kami. At bumiyahe po kami. Hanggang sa di ko na po alam kung saan na po kami pupunta. Hindi ko na po alam kung saan po yung daan. Siyempre, bilang ma-pride, hindi ko pa aminin. Sabi ko, ito na pala yung palengke, medyo malapit na tayo. Sa loob-loob ko, hindi ko na alam. Pero dumating po, later on, fast forward,
hinambol po ako ng Panginoon. Sabi ko, Papi, mag-Waze na nga tayo, mag-maps na nga tayo. Parang napalayo tayo eh. Mga kapatid, minsan po, akala po natin, alam na po natin yung dapat nating gawin. Alam na po natin, no? Minsan, alam na dapat natin, o alam na natin ang dapat nating tahakin sa ating buhay. Gagawin po natin, magpapatuloy tayo, nang hindi po alam kung saan tayo papunta. Magpapatuloy po tayo, magmamagaling pa tayo, pero hindi po alam natin, no? Hindi po natin alam kung saan ang ating tatahakin. Hindi po natin namamalayan na sayang. Sayang yung oras, sayang yung pagod, sayang. Kaya po sa chapter 15, mga kapatid, pinakakadikdik ni Pablo na mali ang kaisipan ng mga taga-Korinto sa gospel. Tila ba pa kanyang sinasabi na kung ganyan ang inyong kaisipan sa magandang balita, kung ganyan ang inyong kaisipan sa gospel, sayang. Sayang. Sabi po sa verse 14, at kung si Kristo hindi muling binuhay, ano raw po? Walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Ganun po kabigat, mga kapatid. Kung di po natin nakuha ang tunay na mensahe ng magandang balita, wala pong kabuluhan. Ang ating pagpapatuloy, walang katuturan ang ating pananampalataya. Mga kapatid, sa maling akala na ito, hindi lang po ito nangangahulugan na walang kabuluhan ang ating pananampalataya, na walang kabuluhan ang ating pagpapatuloy, ang ating pagpapagal. Pero maaaring mapagdulot din po ito upang sila po hindi na gumawa. Upang tayo po hindi na gumawa. Kung di po natin nakuha ang tunay mensahe ng magandang balita, no? Baka hindi lang po natin makita na walang kabuluhan ang ating pananampalataya, but later on, hindi na tayo gumawa. Hindi na tayo magpagal. Hindi na tayo magpatuloy. Naalala po natin sa mensahe last week na ang palala at ang tawag ni Pablo para sa mga taga-Korinto ay ganito. Maging masipag kayo sa paglilingkod. Maging masipag kayo sa paglilingkod. Bakit? Bakit kayo dapat maging masipag sa paglilingkod? Dahil, alam nyo na. Dahil, alam nyo na. Muli mga kapatid, kung hindi po natin nakuha ang kabuuang mensahe, ang kagandahan ng magandang balita, sayang. Sabi nga po, no? Dahil legit dabbercads, si Nanay Ellen, minsan pag nakatambay doon, nakakanood, no? Sayang. Sayang, mga kapatid. At hindi lang sayang, pero baka lalong tamarin lang ang bawat isa sa atin. Kaya po dahil po dito, makita po natin, no? Sa mga talata na pinakadiin ni Pablo, ang katotohanan patungkol po sa muling pagkabuhay. Before we arrive sa ating talata, pinakadiin ni Pablo ang katotohanan patungkol sa muling pagkabuhay. Una-una, kanyang tinalakay yung mga saksi. Sabi niya, sinasabi niyo hindi totoo yung muling pagkabuhay? Yung mga disipulo ng ating Panginoon, sila yung mga saksi sa pangyayaring ito. Sila yung mga saksi sa katotohanan ito. At ako mismo, bilang apostol, kahit noon, inusig ko ang ating Panginoon, ang iglesia ng Panginoon, minarapat ng Diyos na ipahayag ang kanyang sarili bilang buhay na Diyos. At hindi lang yan, merong 500 na nakakita, na saksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Anong sinasabi niyo? Na hindi totoo ang muling pagkabuhay. Merong mga saksi. Pangalawa, bukod sa mga saksi, kanyang pinakita yung mga sakripisyo. Sinabi niya, halos mamatay-matay ang mga lingkod ng ating Panginoon. Halos mamatay-matay ang mga disipulo sa paghayo. Halos mamatay-matay ako. Sa Ephesus, dami kong kinaharap ng mga problema, ng mga issue. Halos mamatay-matay na ako. So tingin niyo, magpapatuloy ang mga tao na ito, sabi ni Pablo. Kung wala lang, sa tingin niyo, magpapatuloy kami kung wala lang, kung vain. No?
kung walang kabuluhan ang aming pagpapagal. Siyang tunay, mga kapatid. Siyang tunay. Buhay ang ating Panginoon. Buhay ang ating Panginoon. Malalaman lang po natin, mga kapatid, na hindi talaga sayang ang ating pagpapagal, hindi talaga sayang ang ating pagpapatuloy, kung talagang alam natin ang kwento ng nagpagal para sa atin. Muli, malalaman lang natin na hindi talaga sayang ang pagpapagal natin kung talagang alam natin ang kwento ng nagpagal para sa atin. Pakitanong nga po ang inyong mga kapatid, ang inyong mga katabi. Kapatid, alam mo ba talaga? Alam mo ba talaga? At ngayong alam mo na, mga kapatid, ang paalala sa atin ng Panginoon ay, alamin mo pa. Ngayong alam na natin, alamin pa natin. Ngayong alam mo na, alamin mo pa. Kapag naisip po natin, nag-graduate na tayo. Sa pagbabasa ng Bible, nabasa ko na yan ng ilang beses. Kapag naisip po natin, nag-graduate na tayo sa mga Bible study na yan. Kapag naisip po natin, nag-graduate na tayo sa mga life group na yan. Atin pong ibaba ang ating mga sarili. At magpatama sa ating Panginoon. Dahil kung ganun po ang ating kaisipan, sayang ang ating pagpapagal. Mapapagal lang ang bawat isa. Kung ganun po ang ating pagtingin, no? Kung kala natin, nakuha na natin ang lahat, mga kapatid, sayang lang. Mapapagal ka lang. Pero kung tayo po ay magpapatuloy na alamin at yakapin ang magandang balita, makakaasa po tayo. Meron po tayong pag-asa. Makakaasa po tayo na may kabuluhan ang lahat ng ating pagpapagal. Meron pong reason. Meron pong purpose. Hindi po meaningless. May kabuluhan ang lahat ng ating pagpapagal. At higit pa dito, tayo mismo. Kung atin pong alamin pa at yayakapin pa ang magandang balita, tayo po mismo sa ating mga buhay ang makakita ng kabuluhan na ito. Tayo po mismo makakita nito sa ating mga buhay, sa kabila ng sakuna, sa kabila ng bagyo, na meron palang kabuluhan. Meron palang dahilan. Tunay nga mga kapatid, na habang nalalaman natin ang kwento ng ating Panginoon sa Kristo, mas makikita po natin ang katotohanang hindi sayang ang ating pagpapagal. Pag mas lumalalim ang ating relasyon sa ating Panginoon, mas nakikilala natin ang ating Panginoon, makakaasa po tayo, no? At tunay nga na makikita natin, mas makikita natin ang katotohanang hindi sayang ang ating pagpapagal. Hindi nga sayang ang pagpapagal, pero ang tanong, nagpapagal ka ba? Hindi sayang ang pagpapagal, pero nagpapagal ka ba? Mga kapatid, nang nilikha po tayo ng ating Panginoon, when God created us, nilikha niya po tayo ng may disenyo. Tama po? Nilikha niya po tayo ng may disenyo na magpagal. Nilikha po tayo ng Diyos to work. At makikita po natin that when God created Adam, ang unang Adan, kanya pong nilikha si Adan to work. Para pong magpagal, magtrabaho sa halamanan ng Eden. Sinabi po ng Panginoon, natrabahuhin mo yan, at malaya kang kainin ang lahat ng mga nariyan, puwera lang sa isang halaman. Magtrabaho ka dyan. Mga kapatid, ayun po yung kanyang trabaho. Yun po yung work, no? Yun po yung work responsibility ni Adam. Kaya lang, alam po natin na dumating yung panahon kung saan nagpagal si Adan para sa kanyang sariling kagustuhan. Dumating yung panahon, utos sa kanya no? Design na yun magpagal talaga Pero dumating yung panahon kung saan siya'y nagpagal na lamang para sa kanyang sariling kagustuhan. Oo, mga kapatid, nagpagal si Adan, pero hindi nagtagal, siya po'y nagsayang. Siya po ay nagsayang. Sa kanyang palpak na pagpapagal, nahulog po siya sa kasalanan. Kaya naman sabi po sa verse 21 ng 1 Corinthians 15, dumating ang kamatayan sa pamamagitan
ng isang tao. At ang tinutukoy po dito mga kapatid, walang iba kundi si Adan. Ngayon sa verse 22, pinakita naman na damay po tayo sa kapalpakan ni Adan. Sa kapalpakan ni Adan sa kanyang trabaho. Sa kapalpakan ni Adan sa pagpapagal sa ating Panginoon. Ganito po ang sinasabi, mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan. Nadamay pa tayo. Nadamay po tayo sa kapalpakan ni Adan. At dahil po dito mga kapatid, sinumpa po yung trabaho. Mga kapatid, wag po natin pagkamali, na bunga ng kasalanan yung work. Mga kapatid, ang work po ay gift ng ating Panginoon. Regalo po ng ating Panginoon sa bawat isa. Pero dahil po sa kasalanan, naging mahirap at mabigat ang trabaho. Kahapon po, nakakwentuhan ko si Kuya Kokoy. At kanya po nabahagi na, sabi niya, sa panahon ngayon, ang hirap at ang bigat na magtrabaho. Ang hirap at ang bigat na magtrabaho. And then we realized later on na tunay nga, sabi ko, tunay nga, Kuya Koy, tunay nga na nakakapagal, nakakapagod na magpagal, nakakapagod na magtrabaho. Alam niyo po, yung salitang pagal, pwedeng dalawa yung maging kahulugan yan eh. Una, pagal as in exhausted, napagal, napagod. Pero pangalawa, pwede yung pagpapagal as in work hard, hard work, you strive, nagpapagal ka. Pero mga kapatid, let me tell you this, dahil sa kasalanan, both exhausting at hard work ang kahulugan ng pagal sa ating mga buhay. Nakakapagod at pahirap. Kasama po yun sa sumpa kay Adan eh. Kasama po yun sa sumpa kay Adan. Na magiging mahirap at nakakapagod ang pagpapagal na tunay nga, nakakapagal, mapapagal ka sa iyong pagpapagal. Under sin, mga kapatid, sa ilalim ng kasalanan, sayang at walang patutunguhan ang ating pong pagpapagal. Wala pong direksyon, wala pong kabuluhan ang ating pagpapagal. But here comes the last Adam, ang huling Adan, na siyang nagbaliktad ng kwento. May magandang balita, mga kapatid. Balikan po natin yung verse 21 at basahin po natin ng buo. Sabi po dito, kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, ng isang tao, gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng, isang tao. Meron pong comparison, Meron comparison ng dalawang tao, and yes, ang ikalawang tao po na tinutukoy po dito ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Verse 22, sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. The picture is like this, mga kapatid. May dalawang tao, and they serve as representatives. Imagine this, okay? Itong grupo na to, example, Group A, ito naman is Group B. Dito sa Group A, ako yung representative, halimbawa. While here, si Pastor ang representative ng Group B. Ngayon, nakadepende lang sa amin ang katagumpayan o kapalpakan ng lahat. So, kung ako, palpak na rin kayo lahat. Pero, kung si Pastor, sumakses, sasucess din ang lahat. Successful din ang lahat. At ganun po yung pinapakita ang litrato dito. Si Adan po ang ating unang representative. Siya po yung representative ng humanity. Kailangan niya pong magpagal sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Pero ano po yung kwento? Siya po yung pumalpak. At dahil nga po representative siya, naranasan po natin yung epekto ng kanyang pagpalpak. Di ba natin yung natatanong na, bakit si Adan lang yung nagkasala?
Bakit pati tayo damay? Ba't pati tayo sinasabi ng Biblia, pagkapanganak pa lamang makasalanan na? Yun po dahil si Adan ay representative. He served as representative ng sangkatauhan ng siya'y nilikha ng ating Panginoon. At ang kanyang trabaho, magpagal ka, maging tapat ka dyan sa halaman ng Eden. And yet, pumalpak siya. So, we experience, no? The effect ng kanyang kapalpakan. Sa kabilang banda, mga kapatid, si Kristo na ating Panginoon bilang ikalawa at huling representative ay matagumpay sa kanyang pagpapagal. He was victorious. He was successful. Matagumpay ang ating Panginoon sa kanyang pagpapagal. Kaya naman, mga kapatid, ang lahat ng nakay Kristo, kung tayo sumasampalataya sa Kanya, ay matagumpay at mararanasan ang katagumpayan dahil tayo na ay nasa ating huling Adan. Tayo na ay nasa ating perpekto, nakasunod, masunurin ang ating Panginoong Kristo. Ginamit po ni Pablo sa verse 20 ang imagery po ng first fruits. No? Ang sabi po sa verse 20 ay ganito, but in fact, no, ginamit po ang English version para mas nakuha po yung mensahe. Sabi po dito, but in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Mga kapatid, ang first fruit po in the Old Testament ay portion po ng mas malaking harvest. No? Portion po ng mas malaking ani. At nung ginamit po ito ni Pablo in connection sa resurrection, paano niya pong sinasabi na meron nang nauna. Itong nauna na to, successful to, itong nauna na ito, ang huling Adan, meron nang naunang ani. At kung may nauna na, the rest must follow. Kung nauna na mag-resurrect ang ating Panginoon, nabuhay na magmuli, ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya, pagdating ng wakas, ay panigurado na makakaranas ng muling pagkabuhay. Again, kung nauna nang mabuhay na magmuli ang ating Panginoon Kristo, the rest ng mga nasa Kanya ay siguradong makakaranas po ng mga bagay na ito, ng mga naranasan na ating Panginoon Kristo sa Kanyang katagumpayan. At mga kapatid, kung ikaw ay naniniwala, kung tayo ay naniniwala na mararanasan natin ang bagay na ito sa pananampalataya, kung mararanasan po natin ang muling pagkabuhay, marapat po na tayo ay magpagal. Meron tayong hope, and yet di tayo nagpapagal. Ano po sinasabi? Walang kabuluhan ang ating pagpapagal. Walang kabuluhan, walang katuturan ang ating pananampalataya. Kung meron po tayong certain hope, pananampalataya sa mga paparating na bagay, the call to us is to live according to our glorious hope. To live according, marapat lamang na tayo po'y magpagal, dala-dala yung katotohanang hindi sayang ang ating pagpapagal. Mga kapatid, ang kamalayan sa muling pagkabuhay ay marapat po na makapagdulot ng tunay na pagpapagal na hindi nasasayang. Ang kamalayan po, patungkol kay Kristo, ang kamalayan po patungkol sa magandang balita ay marapat na magdulot po sa bawat isa sa atin na tayo'y magpatuloy sa paanan ng ating Panginoon, na tayo'y magpatuloy gumapang sa ating Panginoon, to work really hard sa paanan ng ating Panginoon. Yes, mga kapatid, may work pa rin. Sayang, nakaligtas na sana. Akala ko wala nang work. Yes, may work pa rin, but the greatest work has already been done by the Lord Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Ano pa bang hahanapin natin? Yung kapalpakan ni Adan ay katagumpayan ng ating Panginoon Kristo. Yung kamatayan na naranasan kay Adan ay kabuhayan kay Kristo.
greatest work has already been done by the Lord Jesus Christ. At marapat po na naka-align sa ginawa ni Kristo ang ating pagtatrabaho. Let's be clear, no? Alam na natin ng ating kaligtasan na hindi pinagtatrabahuhan. But our work, no? Still, no? Tinatawag tayo na mag-persevere. Tinatawag tayo na sa pananampalataya ay magpatuloy tayo. And even sa ating mga craft, no? Ganun pa rin po, pinanunumbalik ng ating Panginoon yung disenyo na nawala. Kaya dapat po, mga magulang, mga kapatid, marapat na naka-align sa ginawa ni Kristo ang ating pagtatrabaho. Paano yon? As we toil, as we move forward, as we persevere, we make sure na ang ginagawa natin ay ang kalooban ng Ama. Yun po yung ginawa ni Kristo. Siya po yung nagtrabaho, ginawa po niya yung hindi natin nagawa. Kanya po sinunod ang kalooban ng Ama. Ayun po, yung pagpapagal na hindi nasasayang. Ayun po yung pagpapagal na hindi ka talaga mapapagal. Ayun po yung pagpapagal na hindi nasasayang. Alam at niyayakap mo ang kwento ni Kristo habang sinusunod ang kalooban ng Ama. Mga kapatid, dahil hindi po nasayang ang ating pagpapagal, ang tawag po sa atin ay magpagal ka pa. Dahil di po nasayang ang ating mga ginagawa, dahil di po nasayang ang ating paglusong sa baha, dahil di po nasasayang ang ating pagharap sa ating mga problema, the Lord is calling us. Magpagal ka pa, anak. Mga kapatid, nakakapagod ang mundo. Marami pong sinet ang mundo na standard, no? Na definition ng success. Successful ka kapag meron kang ganito. Successful ka by the age of ganito. Mayaman ka na, secured ka na. Successful ka by the age of ganito. Retired ka na. Successful ka kapag naabot mo ito, kapag na-achieve mo ito sa buhay mo. Yes, in some sense. Tama naman. Pero kadalasan, mga kapatid, salungat po ito sa standard ng ating Panginoon Kristo. Maging maingat po tayo. Ngayon, kapag dumating po yung point na hindi po natin naabot yung bagay na yon, ano po yung nangyayari? Frustrate lang tayo. Kung yun po yung standard natin, kung ang standard natin ang standard ng mundo, sa iyong pagpapatuloy, sa iyong pagtatrabaho, mga kapatid, huwag mo nang asahang sasaya ka. Sa iyong pagpapagal, mapapagal ka lamang. With that, the Lord is reminding us na magpagal po tayo ayon sa kalooban niya. Magpagal po tayo ng lumalakad sa kanyang kagustuhan. Magpagal po tayo, yakap-yakap ang kwento ng Diyos at isinasabuhay, ina-embody ang kwento ng ating Diyos, sumusunod sa ating Ama. When we do this, kapag ginawa natin ito, makita po natin yung kahulugan ng hindi napapagal na pagpapagal. And this will bring us successfully to the end. Panghawakan niyo po yan. Totoo po yan, mga kapatid. Kung tayo po'y lumakad sa paanan ng ating Panginoon, kung tayo po'y nagpapagal para sa ating Panginoon, hindi po nasayang. At hindi lang sayang, no? At hindi lang hindi sayang, but this will bring us successfully to the end. Hindi po nasayang ang pagpapagal ng bawat isa. Kaya naman, mga kapatid, magpagal ka pa. Magpagal pa tayo. At lagi nating tandaan na hindi lang sayang ang pagpapagal kung ito'y para sa Kanya. Pero ito'y namumunga. Ito'y may bunga na mararanasan mismo natin sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, tanungin po natin ating mga sarili sa huling bahagi ng ating mensahe. Para sa Kanya. Sa Kanya ba talaga? Nagpapagal ba tayo para ba talaga sa ating Panginoon? Nagpapatuloy ba tayo? Pumupunta ba tayo sa church? No? Praise the Lord, nakapunta tayo sa kabila ng baha. Praise the Lord,
nakapag-service ang ating mga kapatid, kahit online, kahit baha sa kanilang mga kinalalagyan. But the question is, para sa Kanya? Sa Kanya ba talaga? Gusto pong bumalik po tayo ng ilang mga chapters sa atin pong liham na pinag-aaralan. For us to see the weight ng sinabi ni Paul na para sa Kanya. Bago po dumating si Pablo, sa 1 Corinthians chapter 15, na ating pinagbubulay-bulayan, balikan po natin yung pangunahing tema in 1 Corinthians chapter 2. No? Makikita po natin in chapter 2, verse 2. Sabi po dito, "For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." Nung ako'y nasa inyo at ngayong malayo ako sa inyo, wala akong gustong ibang malaman. I decided to know nothing among you except Christ and Him crucified. Bagamat binigyan din po dito ni Pablo ang crucifixion, hindi po nawala yung resurrection sa litrato. Sabi po ni Michael Gorman, isa pong scholar, ay ganito, "To be in Christ is to embody continuously and simultaneously Good Friday and Easter." To be in Christ is to embody continuously and simultaneously Good Friday and Easter. Now, sinabi ni Pablo na, "I decided to know nothing among you except Christ and Him crucified." Bakit po? Makita po natin ang issue, no? Na lumalason po sa Church of Corinth na hindi po nila ina-embody. Hindi po ina-embody ng mga taga-Korinto ang pamumuhay na parang kay Kristo at para kay Kristo. Hindi po nila ina-embody yung crucifixion. Hindi po nila ina-embody yung hope ng crucifixion or ng resurrection. Dahil una pa lang, wala na sila nun. Again, bakit po ito sinabi ni Pablo? Sinabi po ito ni Pablo dahil sa issue na meron po ang Church of Corinth. Ang problema po nila is that they fail to live a cruciformed life. A cruciformed life. Living for God, no? Living for God and for His people. Iba na po ang concern ng Church of Corinth. Iba na po ang naisip nila. Hindi na po si Kristo. Kaya nga po makikita po natin meron pong division sa church. Nag-aaway po sila, no? Nag-aaway-away sila, nagsasabing, "Ako kay Apollos ako. Ako naman, kay Pablo ako. Hindi, ako kay Kristo ako." Napasabi na lang po si Pablo na nahahati pa si Kristo. Ba't niyo yan pinag-aawayan? At hindi lang po yan mga kapatid. Problema rin po nila ang spiritual gifts. Imagine, no? Spiritual gifts. Pero problema nila, issue nila, bakit? Meron pong mga nagtatangs. Meron pong mga nagpa-prophesy. At iba pa pong mga gifts. Pero, walang pagmamahalan. Walang love. Yung favorite natin na 1 Corinthians chapter 13, pinapakita po doon na walang pagmamahalan sa iglesia na ito. Sa kabila ng kanilang mga regalo. Sabi ni Paul, ang purpose nga ng mga kaloob na yan is for the edification, for the building of the church. And yet, you are consumed ng mga sarili nyo. Nakatingin kayo sa inyong mga sarili, nagpapagalingan kayo. At ang sigaw na ng inyong mga puso ay para sa akin at hindi para kay Kristo. Hindi na po sila nakatuon kay Kristo. That's why in our verse, may diin. Ang punto na ang hindi nasasayang na pagpapagal ay yung pagpapagal, kanino raw po? Kay Kristo. Meron pong emphasis sa bagay po na yon. Na ang hindi nasasayang na pagpapagal ay walang iba, kundi yung pagpapagal para ba sa sarili mo? Para ma-achieve mo yung mga pangarap mo sa buhay? Hindi. Hindi yung pagpapagal na ginagawa mo para lamang kay Kristo. Pinakita po dito ni Pablo na kung magpapagal ka para sa sarili mo, habang hinahabol ang mundo, mapapagal ka lang talaga.
Mapagod ka lang talaga. Mga kapatid, the Lord is reminding us that if you're not willing to live a cruciform life, then don't expect the resurrection life. If hindi ka willing na mamuhay para sa Diyos at para sa tao, then don't expect the resurrection life na ipinangako ng Diyos para sa mananampalataya. Mga kapatid, bilang isang iglesia, the question is, nagpapagal ba tayo para kay Kristo? Nagpapagal ba tayo kay Kristo? As a church, pinagpala po tayo ng ating Panginoon ng maraming kaloob. Next month, no? Tayo po yung magse-celebrate ng ika-14th. Tama po? Na anniversary ng ating iglesia. At bilang matandang iglesia, we know and we can say na talaga naman, nasubok na. Recognize po ang ating church sa nasyonal, sa iba't ibang mga bagay. Maraming na-produce na manggagawa ang ating iglesia. Local church dito, maraming mga galing. Salam, sa program, sa mga kapisanan, sa mga gawain, and so on. Pero hindi po yun yung concern. For Christ desired to know nothing among us except Him and Him alone. Hindi po yung mga talents natin, hindi po yung kagalingan natin. Kung yun po yung focus natin sa ating pagtahak bilang isang iglesia, mapapagalan tayo. Again, the Lord doesn't desire anything but to know nothing except Him and Him alone in our lives, in our church. At yun po nawa ang maging challenge sa atin. As we go and fulfill His Great Commission, as we go and follow Him sa ating mga buhay. If iba po ang tuon ng ating iglesia, at hindi na po ang pamumuhay ng napako na kay Kristo at muling binuhay na sa Kanya, kundi po natin i-embody ang crucifixion, kundi po natin i-embody ang muling pagkabuhay, at kung wala po sa atin, hindi po nakikita sa atin ang pag-asang muli pa tayong bubuhayin ng ating Panginoon, nasayang ang ating pagpapagal. Therefore, as we persevere, brothers and sisters, facing all life's battles, our call is to deny ourselves and live for Him alone. Ang tawag po sa atin ay magpatuloy. Patuloy po tayo. Dala-dala ang katagumpayan tungo sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa aking pagtatapos, pinapaalalahanan po tayo ng ating Panginoon na walang nasasayang, walang sayang sa mga namumuhay para kay Kristo. Walang sayang kung ang paghihirap mo, ang pagpapagal mo, ang pagharap mo sa sakuna at bagyo ay para kay Kristo. Today, sinusubok po tayo ng sakuna at bagyo. But take heart. Take heart, mga kapatid. Tapos na ang kwento. Kanina po, nagpaplansya ako. Nakikinig po si Tatay Henry ng balita sa radyo. At nabalitaan na naman na merong paparating na bagyo. Nakaka-discourage, no? Hindi ko na alam yung tsura ng bahay namin. No? Paano pa kaya sa iba na talagang lubog yung baha? Yung bahay sa baha? Ang hirap manampalataya kapag ganun yung mga naririnig mo. Ang hirap magpagal. Dahil parang nakakapagal lang talaga, Lord, how long? Bakit pa ulit-ulit na lang yung nangyayari? Yung struggle ko sa buhay, paulit-ulit na lang nangyayari sa bayan na ito. Lord, how long? But the Lord is reminding us to take heart sa kabila ng sakuna at bagyo. Dahil tapos na ang kwento. At ang tawag, tumuon po tayo kay Kristo.
Tumuon po tayo kay Kristo. Alam niya ang mangyayari sa kanya and yet, siya po'y nagpagal para sa iyo at para sa akin. Who for the joy that was set before Him, was crucified, despising all the shame. And now, He is seated at the right hand of the throne of God the Father in heavens above. Alam niya ang mangyayari sa kanya and yet, nagpagal siya. Nagpatuloy siya. Kanyang hinarap ang lahat ng problema, ang lahat ng bagyo, ang lahat ng sakuna para sa iyo at para sa akin. Ngayong alam na natin ang kwento, tapos na. Ang pagtagumpayan na ni Kristo, tayo ngayon ay magpagal din, katulad ni Kristo, tungo sa kanyang kaluwalhatian, tungo sa buhay na walang hanggan. Dahil mga kapatid, magandang balita, walang nasasayang sa nananampalataya. Amen at amen. Tayo pong lahat, meron nang nagpagal para sa amin. Salamat Panginoon dahil merong katotohanan na si Kristo Jesus ay nagpagal na para sa amin. And we thank you, Lord, for your invitation that for those who are weary, mga nabibigatan, ay malayang lumapit sa inyo, aming Diyos. With that, Lord, may you enable us by your grace to come to the throne of grace boldly. To come to the throne of grace kapag kami nahihirapan. We're sorry, Lord, if ang tendency namin kapag nahihirapan kami is tahakin, magpagal, ayon sa sarili namin kagustuhan. But Lord, may you remind us of the truth na ikaw na mismo nag-i-invite sa amin to come to the throne of grace boldly. And there, sabi mo, Panginoon, mararanasan namin. Matatagpuan po namin ang iyong biyaya, ang kapahingahan sa iyong presensya. Kaya, Panginoon, sa aming pagpapagal, tungo sa walang hanggan, tungo sa kaluwalhatian, iparanas niyo po sa amin ang katagumpayan kay Kristo lamang. Papuri sa iyo, aming Diyos, ito po aming panalangin, sa pangalan lamang ni Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon sa mabiyayang mensahe at naniniwala din po tayo sa ating pong pagpapagal para sa Diyos. Kahit pala yung mga bulsa natin, dapat hindi rin po mapagal. Amen po? Konti na lang sa magot. Pastor, ubos na yung budget ko. Okay. Sabi po ng 2 Korinto chapter 9 verse 7, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, ng walang pag-aatubili at hindi sa pilitan dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Kaya po, sa atin pong paghahandog ngayong umaga, mamaya po, flash din po sa atin pong screen yung ating pong GCash number. Pwede nyo rin pong isend ang inyong mga tithes and offering sa atin pong GCash account. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa napaka-biyayang mensahe ngayong umaga. Pagkapaalala sa amin na sa kaliwanagan, Panginoon, ang iyong ginawang sakripisyo para sa amin. Ang lahat ng aming ginagawa para sa iyong kapurihan, Panginoon, ay hindi po nasasayang. Pagpalain niyo po ang pagbibigay po na aming gagawin ngayong umagang ito. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus, Amen and Amen.
announcement. Nagpapatuloy po ang ating midweek service. Yan. So mag-antabay na lang po tayo kung tayo po ay mag-online po for the past 3 Wednesday po tayo ay naka-online. Pero patuloy po nating isama sa panalangin na humupa na po ang baha. Nang sa ganun po ay tayo po ay, yung ating pong face-to-face na midweek ay manumbalik po. Maging ang ating pong Dawn Watch. Ang ating pong Sunday service, tayo po ay mag-antabay din po. Sa pansamantala po, ginawa po na nating 9 a.m. Pero again, we are praying and we are hoping po na by next Sunday po, bumalik na po tayo sa ating regular time na 8 a.m. Maging po yung ating mission, nagpapatuloy po ito. 3 p.m. po sa Pungo Mission po natin. At nais din po nating bumati sa mga kapatiran po natin na nagdiwang at magdidiwang po ng kanilang kaarawan, maging ang kanilang mga wedding anniversary po. Patuloy din po nating isama sa prayer po natin dahil karamihan po sa ating mga kapatid po ay for 2 days na po ay walang power supply, maging ang daloy po ng tubig po ay medyo talagang mahina daw po, kaya patuloy po nating isama ang ating mga kapatiran po sa ating panalangin. At mamaya pong 1 p.m., tayo po ay magkakaroon ng ritual sa tatay po nilang nanay, ng asawa po ng Nanay Dolor, ang father po nila Ate Levi, nila Ate Lai po. Ihatid na po sa huling hantungan po ang Tatay Edgardo Peralta at idadaan po dito sa church para po sa panalangin din po para sa buong pamilya. So yun lamang po at magandang umaga po. Yan. At mag-uusap din po kami nila Jack para po siguro dun sa ating mga kids na ilang linggo na rin hindi kayo nakapag-meet. So mag-antabay na lang din po. It's either we will meet this week para po sa inyong, para makapag-catch up din po yung mga kids natin. So amin pong personal message na lang po yung mga ating mga kids, mga parents para po matulungan po nila yung kanilang mga anak para maka-join sa online po nila na kamustahan po at makapag-fellowship po yung ating mga kids. Tayo pong lahat ay tumayo at awidin po natin ang Praise God from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong pagbibigay sa amin ng napakagandang katotohanan mula sa iyong mga salita. At ito po ay amin pong mai-apply, Panginoon, sa tulong at biyaya mo, Panginoon. At dalangin po namin sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay maranasan po namin, Panginoon, ng iyong mayamang betisyon. Mga kapatid, tanggapin po natin ang mayamang biyaya at pagkapala ng ating Amang nasa langit, ang pagligtas sa ating Panginoong Hesukristo, ang kapayapaan at pagkikipisan, buhat sa banal na Espiritu ay sa ating lahat. Mulangin at magpakailan-kailan pa man. Amen, amen, at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Good morning po mga kapatid. Magandang umaga po sa bawat isa. And sa ating pagtatapos ng worship service po natin, bago po tayo muling sumabak sa baha sa ating pag-uwi, tayo po muling umawit, sumamba sa ating dakilang Diyos. Wala nang iba tulad mo. Ang ibang katulad mo. Wala nang iba na hihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang ibang katulad mo. Ako'y
sumakop ng aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ibang katulad mo. Wala nang ibang katulad mo. Ang ibang katulad mo. Wala nang iba na hihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at panangin ka. Wala nang ibang katulad mo. Ang puso ko'y ikaw lamang, ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ibang katulad mo. Sa puso ko'y ikaw lamang, ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang iba, pagkat wala nang iba, pagkat wala nang iba katulad mo. Ingat po mga kapatid, Happy Lord's Day po sa bawat isa.